Hello guys! Hello mga katipid tips! Yung idea na bibigay ko po sa inyo ngayon ay gagawa po tayo ng chocolate balls, pwede rin na cheese ball, at isama na rin po natin hotdog balls para madami pong pagpipilian. Kaya ngayon, mag-start na po tayo. Okay? So, unang-una, ito na yung gagamitin ko. Yung mismong paglalagyan na po ng ating pinakang butter, ng ating mga balls. So, nahanap po natin ang flour. Kahit anong brand po ng flour, pwede po yon. Yung mga natirang harina dito sa bahay, so pinagsama-sama ko na siya. So, di ba, hindi siya nasayang. So, gagamit tayo ng tubig. Dito po sa pinakang tubig po natin, dyan na po natin ilalagay ang sugar. So, pwede rin ang white, salt, at yung atin pong instant yeast. So, sa magtatanong atitipid tips, paano po kung walang instant yeast, ano po yung pwedeng ipalit? So, pwede po ang baking powder. Mas maganda lang po talaga ang form kung instant yeast yung gagamitin po natin. Kumbaga, bumibilog talaga siya ng maganda. Ngayon, sa tingin po natin, medyo natunaw na po yung asin at asukal. So, pwede na po natin isama dito sa flour po natin. So, saidin lang natin yung mabuti. I-mix lang natin. Mas maganda kung wire whisk yung gagamitin po natin. Mas madaling maghalo. Tapos, sa paglalagay po ng ating tubig, depende pa rin po yan. Depende sa flour na gagamitin po natin. Kasi parang sinaing din lamang po yan. Merong takaw tubig, merong hindi. So, basta alam natin yung pinakang consistency dapat ng corn dough po natin. Yung hindi malabnaw at hindi rin naman po sobrang lapot. Yung tipo na kapag isinawsaw natin yung ating mga cheese dough, chocolate balls, is hindi tayo mahihirapan. Pwede na po natin yung takluban. So, ire-rest po natin at least 30 minutes or hanggang sa mag-double na po or umalsa na po yung pinakang butter po natin or mixture. So, ganyan na itsura niyan. Okay? So, balik po tayo. Tapos, yung pinakang shelf life nitong ating mixture, up to 3 days pwede po. Dahil na-ready na po natin yung ating mixture, ngayon yung ipapalaman naman po natin. Unahin po natin ang Dutch chocolate. So, ito po ay mabibili nationwide. So, bawat isang bar, 100 grams po ang sukat niyan. So, ito sa mga beginners, ganitong sukat po yung ginagawa ko. So, gumagamit ako ng medida, parang sigurado na pantay-pantay. So, 0.5 yung width, tapos yung pinakang length is 0.5 din. Gayatin naman natin siya. Tapos, gagamit tayo dyan ng toothpick. Tutusukin naman po natin. Ngayon, kapag halimbawa dahil sa sobrang init ng panahon, medyo lumambot yung chocolate po natin, is pwede naman po natin itong ilagay sa ref saglit. At ang susunod naman po natin ay pinakang cheese po natin. So, daily queso yung gagamitin ko kasi ito po ay mura. Tapos, okay din naman po yung lasa niya, masarap din. So, yung pinakang sukat din po natin ay 0.5 yung length at saka width. Tapos, kapag naging rectangle na tulad po nito, hahatiin naman po natin yan sa 4. Pagkatapos, hahatiin naman po natin sa gitna. Ngayon ay tutusukin po ulit natin ang toothpick. Yung toothpick ko po yung may design sa dulo para naman maganda pong tingnan, di ba? At yung pinakanghuling palaman po natin ay itong hotdog. So ito, steam lamang po yung pagkakaluto po natin, kumbaga parang halbos lang. Hahatiin po natin ito sa 4, pwede rin po ang 5, pero ako ay inapat po na slice. And then, regular po yung ginamit ko. So, ito yung ating chocolate, cheese, hotdog. Yung ating pong pinakang mixture is eto na. Umalsa na siya. Ngayon is magluluto na po tayo. Okay, so ngayon, dahil na-ready na natin yung ating mga palaman-palaman dyan at yung ating mixture is umalsa na, ngayon magpiprito na po tayo. So, yung pinakang oil po natin dito, kailangan ay mainit na bago natin ilagay yung ating mga balls para maganda po ang pagkakaluto. Tapos, magko-coat na po tayo at unahin po natin itong chocolate. So, ang pinakang tips, technique po dito para hindi po tayo mahasel sa pagluluto, kailangan ay naka-coat po siya ng ayos para hindi po sasabog yung pinakang palaman po natin. So, ayan, paikot-ikutin lamang po natin yan sa mga palaman po natin at kapag okay na, diretso lamang po natin sa breadcrumbs. Kapag nabalot na, diretso na po natin sa oil. Cheese at saka hotdog. So, ganun lamang din po yung gagawain po natin.
Madali lamang naman po yung paggagawa po nito, pero expected na natin, halimbawa kung tayo po ay beginners po lamang, hassle po tayo. Pero kung talagang desidido tayo na gumawa nito or gawin po nating extra income, sigurado mabilis po natin ito magagawa or matututunan. Kung pinakang butter po natin, uubusin po natin yan. Para sa costing is hindi po tayo mahihirapan. Para mabigyan ko kayo ng idea, kung dito sa mixture natin is ilan yung makukuha. Posible rin po tayo ditong kumita kasi ito po ay fast moving, bukod sa masarap, pwede rin po natin itong ibenta ng mura para pang masa. Kung sasamahan po natin ito ng sipag, tiyaga at diskarte, hindi po imposible na kumita po tayo dito. So ngayon, lulutuin ko lamang po ito lahat tapos ay magbabalik po tayo. Okay, so ayan, sa wakas is natapos na po tayo ang init mga patipid tips. Okay, so ito yung ating chocolate balls, hotdog balls, at yung ating pong cheese balls. So ito siya, ipakita ko sa inyo ng malapitan. So pare-parehas lang naman siya. Bilog-bilog. Kapag lulutuin nyo, kailangan may tanda yan. Kasi malilito talaga kayo. Ito yung chocolate balls, ayan, nakalabas na. Yung sunod, yung hotdog balls. At ito yung ating cheese ball. Diba? Ang ganda. Ang cute. Ngayon, is titikman na po natin. Okay, so unahin natin itong chocolate balls. Yung chocolate natin, hindi na siya buo. Nag-melt na siya sa loob. Maganda siya pag kinakagatong. Ang lambot ng loob, tapos yung labas napaka-crunchy. Ba? Ang sarap, panalo. Tapos ito yung hotdog natin. Wow! Yummy! Panalo ang lasa. Sarap. Tapos yung cheese natin, isabay na natin. Wow! Hindi na ako naka-emit sa sobrang sarap. Okay? So, unang-una, yung sa chocolate po natin, sobrang sarap po nito mga katipid tips. Talagang yung chocolate po natin is bumagay dun sa pinakang butter po natin. Yung ginamit po natin brand dito is Dutch. Masarap siya at magandang gamitin po dito sa chocolate balls po natin. Tapos, dito sa hotdog balls po natin, wala akong masabi, masarap din siya. At saka dito po sa ating cheese balls. So, lahat to overall is masarap. So, crunchy outside, tapos dun sa loob po ay malambot. Sigurado kung gagawin nyo to, magugustuhan nyo po ito. Ito yung tipo na ang sarap pang merienda, panghandaan, tapos ang maganda doon, maganda rin siyang gawing extra income. Kaya ngayon, bigyan ko kayo ng idea sa packaging. Ito pwede nating itinda ng per peraso, pwede rin naman may minimum. Pwedeng 4 pieces, pwedeng 3 pieces, pwedeng 5 pieces. So, nakadepende po sa atin. So, ito po ay idea po lamang. Ngayon, sa naging interesado po dito, bigyan ko naman po kayo ng idea sa pinakang costing po natin. Kasi yung mga katabi ko dito is minamadali na po ako at sila daw po ay G na. Okay? So, talagang nakaramdam sila ng G na G dahil dun sa style ng pagkakaluto daw po natin at saka dun sa amoy. Kasi dito sa loob, parang nag-amoy bakery po kami dito. Ayan, nangunguna na sa Ate Rog. Nagbabantay talaga siya dito. Oh. Nagtitiis talaga siya ng init dito. Tingnan nyo mga katipid tips. So, ang pawis ko. Sobrang pawis. Ito yung binidyo ko kahapon. Tingnan nyo naman. Ang bango-bango. Ito po ay microwave ko lang para mainit-init. Tapos ito yung ginawa po natin ngayon. Parang nasa birthday yan. So, mag-memorianda po muna kami. Ako mag-costing. Bye! Okay, so yan. So, umpisahan po natin yung costing po natin sa pinakang butter. So, 2 cups ng flour, plus na din po natin ng tubig. So, sabihin na po natin na 17 pesos. Asukal, 3 pesos. Yeast at salt, pagsamahin na, 3 pesos. Tapos, sa pinakang breadcrumbs po natin, i-plus na din po natin dito. So, ang nagamit lamang po natin ay 50 grams. So, 9 pesos lamang po yun. So, i-plus na din yung pinakang labor, oil, at saka gas. So, sabihin na po na 50 pesos. Kaya may total na 82 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 50 pieces na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun ay 1.64 po ang pinakampuhunan sa kinote po natin sa hotdog, cheese, at saka chocolate. Ngayon, tuusin naman po natin ay yung pinalaman po natin sa loob. So, umpisahan po natin itong Dutch chocolate. So, sa bakery supply na malapit po dito sa amin, nabili ko siya ng 150 pesos. At makakakuha po tayo dito ng 126 pieces. Kapag i-divide po natin yon, may puhunan
puhunan ng 1.19 po kada isang chocolate. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung pinakang cheese. Bali, ito po ay nabili ng 110 at ang makukuha po sa isang box ay 96 pieces. So, kapag dinivide po natin yon, may puhunan na 1.14 po kada isang slice po ng cheese. At yung pinakang hotdog naman po natin, bali 45 pesos po ang isang balot at makakakuha po tayo ng 40 pieces. Pero, pwede pa natin itong paglimahin yung isang buo. Yan. So, mas bababa pa yung pinakang puhunan natin kasi medyo malaki pa yung hotdog. So, nakadepende pa rin. Pwede namang hindi na. Yung 45 pesos kapag dinivide po natin sa 40 pieces na magagawa po natin, may puhunan po na 1.12 po kada isang hotdog na nakatusok po dito sa toothpick. So ngayon, tuusin naman po natin kung magkano ang puhunan sa chocolate, hotdog, at saka sa cheese po natin. Okay, so umpisahan po natin sa chocolate, 1.19. Sa pinakang butter po natin, 1.64. Ngayon, mag-plus pa po tayo ng 0.64 para sa tray na gagamitin at sa isang toothpick. Kaya may puhunan na 3.50 dito sa chocolate balls po natin. So sa cheese naman po, may puhunan na 1.14. Pinakang butter po natin, 1.64. Ngayon, mag-plus pa po tayo ng 0.72 para sa tray uli at saka sa toothpick. Kaya 3.50 din po yung pinakang puhunan po natin. At sa pinakang hotdog po natin, 1.12 plus butter, 1.64. So plus po tayo ng 0.74 para sa tray at saka sa toothpick. May total din po na 3.50. Ngayon, ang bentahan po nito ay pwede po natin ibenta siya ng 5 to 6 pesos. Pero para sa akin, 6 pesos. So, kapag minus natin yung puhunan, tutubo tayo ng 2.50 po kada isang piraso po dito, maalin. Bukod sa per piraso na pwede po nating ibenta, so pwede rin po natin itong ibenta na nakaset na, halimbawa, 4 piraso, 25 pesos. Kumbaga, mas bigla yung pera, diba? May 25 pesos na kagad kumpara sa pira-piraso. So, makakatipid tayo sa packaging. Depende pa rin naman po yun sa atin at sa lugar po natin. Kasi kapag ganitong per pira-piraso, diba? Parang yung street food lang, parang mangyayari, parang mga fishball, ganon. Okay? So, pwede nating itinda sa mga food cart, yung mga bite-bite, diba? Pwede na yun. Tapos, may tinda tayong palimig. Meron na po tayong mga video dyan. So, diba? May kita na tayo sa mga balls. May kita pa din po tayo sa mga palamig po natin. So, dito, basta sasamahan lamang po natin ng sipag, tiyaga at diskarte. Hindi po talaga imposible na kumita po tayo araw-araw. So, sana meron po ulit akong naidagdag na negosyo idea po sa inyo. Kaya, stay tuned lamang po kayo sa channel po natin. Okay? Bye! Thank you!